Hello, good morning sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Good morning, good afternoon, good evening. Depende po sa kinaroroonan ninyo ngayon. Welcome po sa ating online worship service. Nasaan ka mang lugar dito sa Pilipinas o anumang bansa sa mundong ito, hindi mahahadlangan ang great things that God is about to do today. So please share this online worship service to your friends, to your family, to your loved ones, and also to your community. It is now the second month of year 2021, and our series is Forgive and Forgiven. Join me now in our topic, forgiving each other. It's a simple topic, but let us be blessed at paano po tayo matututo sa ating tema ngayon. Buksan natin ang ating Biblia at basahin natin ang Colossians chapter 3, verse 13. Colossians chapter 3, verse 13. Ang nakalagay diyan, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Sabi nga sa isang version dito sa huling bahagi, forgive as the Lord forgave you. Sa Tagalog, ang sinasabi ay ganito, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Pinagpala po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang bagay ang magtiis ng hirap o paghihirap. Pero ibang klase naman ang magpatawad o patawarin ang tao na siyang sanhi ng iyong pagtitiis o ng paghihirap mo. Subalit, iyan ang tugon ng mga bagong nilalang. Sapagkat they are deeply devoted to Jesus. Ang nais nila ay sundan ang halimbawa ng Panginoong Hesus sa pakikitungo sa iba. Nakapaloob din dito ang pagpapatawad sa iba gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Hesus. Yung kaisipan ng pagpapatawad, dahil ito ay madalas na misunderstood even within Christian groups or Christian circles. Kasi sa ilan, ang forgiveness ay pangkalahatan o pangbuong daigdig at pangsarilinan din. Kung saan, nagiging tahimik o wala na lang kibo ang tugon. Tapos, parang naaalis na ang pananagutan ng nakasakit o nakagawa ng mali. Ang iba naman ay pinalilipas na lamang hanggang sa point na okay na sa kanila na pangatwiranan na ang pagpapatawad. Pero sa passage natin ngayong umaga, sa verse na ito, inihahayag ang forgiveness ay kailangan ng lahat. Because there is a common element of people complaining about one another. Ika nga parang merong common denominator, common element of people, they are complaining about one another.
So, kaya ang number one ngayon is there's the need for forgiveness. Number one, there's the need for forgiveness. Doon sa ating talata, the word doon na complain, yung talata dito na complain means to find fault or blame. At yan ang naging pangkalahatan na katangian ng tao simula ng mahuhulog sa pagkakasala. Doon sa Genesis pa. Walang statement doon whether legitimate or hindi ang complaint. Ang forgiveness ay dapat na pumasok sa relationship whether ang reklamo ay makatwiran o hindi. Ang nakakalungkot nga lamang ay normal sa mga tao na nagrereklamo sa isa't isa tungkol sa iba sa halip na puntahan ang tao na kanilang inirereklamo. Okay, ito'y parang pangkaraniwan din sa atin. At ito rin yung nagiging nakalulungkot na sinasabi ko na parang normal at pangkaraniwan sa tao ngayon na nagrereklamo sa isa't isa. Pinag-uusapan, nagrereklamo, may reklamo sa isang tao, sasabihin sa iba, pinag-uusapan sila. Nagrereklamo sa isa't isa na sa halip ay dapat puntahan, dapat kausapin, dapat sabihan yung tao na kanilang nirereklamo. Kaya lumalaki o lumalawak ang hindi pagkakaunawaan o ang hindi pagkakasundo. Eka nga, kumbaga sa sunog, maliit na sunog, nung makita na may sunog maliit at parang kukuha ka ng panibagong apoy at sisindi ka pa ng mas marami para lumaki ang apoy. Pinalalaki yung maliit. Hallelujah. Ang hindi pagkakasundo ay hindi maiwasan sapagkat kahit na yung maliit na pagkakaiba ng opinyon ay nagiging kabiguan. Kaya ako nasabi na ang hindi pagkakasundo o hindi pagkakaunawaan ay hindi maiiwasan sapagkat kahit na yung maliit na pagkakaiba sa opinion o sa gusto ay nagiging kabiguan, ito'y nagiging sagabal at minsan ay nagiging hadlang sa magandang hangarin para sa iba. Tulad ni Apostol Pablo at ni Barnabas. Ito'y matatagpuan sa Acts chapter 15. Si Paul at si Barnabas magkasama sila sa isang mission team. At sila ay nagkahiwalay dahil sa difference nila sa pagsama kay John Mark sa kanilang mission team. So nagkaroon sila ng hindi pagkaunawaan, may opinion ng iba at nagkaroon silang difference sa isa't isa patungkol sa pagsama kay John Mark sa kanilang mission team. Okay. At isa pa, ang church o ang iglesia sa Corinto ay nagkaproblema rin dahil sa maraming internal conflicts sa church na yon, the Church of Corinth. Nagkaroon sila ng problema dahil maraming internal conflict sa loob ng church. Kasama doon ang kung papaano gagamitin ang kanilang spiritual gifts. Kung titingnan po natin ang Church of Corinth ay mayaman sila sa spiritual gifts. Kaya lang nagkaroon sila ng conflict sa loob ng church kung paano gagamitin yung kanilang mga spiritual gifts. Sayang, ang daming spiritual gifts nagkakaroon ng pagtatalo dahil dun lang sa differences kung paano gagamitin. Now, kahit na simpleng misunderstanding ay pwedeng mauwi sa argument, samantalang pinagkasundoan naman yung bagay na yon. Nangyayari talaga to.
Minsan nagkakaroon ng argumento sa simpleng misunderstanding at pagkatapos ang bandang huli matutuklasan nila, yung bagay pala na yun na nagkakaroon sila ng arguments ay napagkasunduan na. Oh, siya nga naman. Mas matindi kung hahaluan pa ng kasalanan. Sinasabi nga sa Santiago 4, sa Santiago Kapitulo 4, ang sabi doon ay, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? That the root of quarreling and conflict is our selfishness and envy. Alam niyo, kung walang forgiveness, and conflicts will hinder. Kapag walang forgiveness, ang conflicts will damage and even will destroy the loving relationships na dapat meron ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin ito. Forgiveness ang kailangan kahit na ng mga Christians to deal with complaints, both their own and of others against them. So both sides yun. Forgiveness ang kailangan, ang pagpapatawad ang kailangan kahit na sa mga Kristiyano to deal with complaints. Sa iyong complaint o sa kanilang complaints na yun ay naglalaban sa ating mga kalooban. Okay, so there's the need for forgiveness. Ang pangalawa, kung merong need for forgiveness, number 2 is there's the foundation for forgiveness. The foundation for forgiveness. Okay, forgiveness is from the virtue of love. Meaning, galing ang forgiveness doon sa isang katangian na yun ay yung love, yung pagmamahal or pag-ibig. Kasi kung walang love, ang relationship are just something to be manipulated para magawa ang pangsariling nais at wala doon ang basihan ng tunay na forgiveness. So forgiveness is from the virtue of love. Dahil sa pagmamahal ng mga Kristiyano sa Diyos, sinisikap natin na maging maayos at ang nasa na mapawi ang anumang hadlang sa relationship na ito. Now, since God is always right, narinig niyo ba? Since God is always right, ang Diyos ay laging tama. Ang sabi nga ng Biblia, hindi nagkakamali ang Diyos. Since God is always right, any conflict with Him, kailangan nating i-confess ang ating mga kasalanan sa Kanya. At sa gayon ay we receive His forgiveness and cleansing. Hallelujah, hallelujah. Ang kapatawaran ay pagtanggal ng kaparusahan dahil sa makasalanang pag-uugali. Pinatawad tayo ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Ang pagmamahal na iyon ay pinatunayan nang mamatay siya sa krus bilang kabayaran na kailangan sa katarungan ng Diyos. Ang pagkabuhay na muli na Jesus mula sa mga patay, it proves the acceptance of the sacrifice at ang katunayan ng Kanyang pangako to forgive those that place their faith in Him. So in Christ, we can be forgiven. Iyan ang halimbawa ng pagpapatawad sa atin. Hallelujah.
Ang Kristiyanong pagpapatawad must also be founded in love of God and others. Ang layunin ng pagpapatawad ay hindi lamang para matapos lang ang conflict, kundi magdala ito ng reconciliation of the relationship na na-damage ng hindi pagkakasundo. Ito ay paghahanap ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan ay isa sa bunga o isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. And we are to pursue peace with those who call on the name of the Lord out of a pure heart. Mahirap kapag may nagrereklamo tungkol sa iyo. Mahirap. Pero kailangan na tayo ay patient and gentle pa din sa ating pagtugon. Okay? Mahirap na ngayon, may reklamo sa iyo, nirereklamo ka. Pero bilang mga tayo ay bagong nilalang, we are a new person, new man. Hallelujah. Ang kailangan ay patient pa rin tayo at gentle sa ating pagtugon sa kanila. Nandoon pa rin ang kabaitan at kapakumbabaan sapagkat ang humility ay ang tumpak na kailangan sa pagkakasundo at sa pagpapatawad. Hallelujah. Humility. Yun ang tumpak. Yun ang tumpak na kailangan. Hallelujah. Para sa pagkakasundo at maging sa pagpapatawad. Ang sabi nga ni Jesus doon sa Matthew chapter 7. Hallelujah. So, aking babasahin Matthew chapter 7, 3-5. Ang nakapaloob po dito ay, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayoy, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Purihin ang Panginoon. At dito ay dinagdagan at lalong pinalawak ni Apostol Pablo mula naman doon sa Galatia chapter 6. Hallelujah. Ang sabi doon, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. So, ang pagtutuwid sa nagkamali ay it is in the spirit of gentleness. Meron nitong principle ng give and take sa paghahanap ng resolusyon sa conflict na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hallelujah. So Christians are to walk in humility and so be willing to forgive, resulting in peace and unity. Hallelujah. Hallelujah. So, nagkaroon ng need talagang dapat nandoon yung pangangailangan ng pagpapatawad, the need for forgiveness. There's the foundation for forgiveness, which is love. And the third one
the offer of forgiveness. The offer of forgiveness. In Romans 12, verse 18 tells us, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Kasi the tragic reality is that such peace will not be possible with all men. Yet, we must do all that we can to make it possible, and that includes a proper effort in forgiving. Isa sa malaking kamalian sa mga Kristiyano na popular currently, popular sa ating panahon, ay yung forgiveness. Ang forgiveness ay yung tinatawag natin unconditional at sarilinan. Okay. Yung bang pagpapatawad sa nagkamali, pero walang pagkakasundo at hindi nalalaman o hindi na nalaman ng offender. Lalo na kung minor lang ang conflict. Pero, pag malaki ang conflict, of course, hindi na yon. Laging may kondisyon na ang forgiveness. Binanggit kong unconditional side ng forgiveness, Christians are willing to forgive. Ang sagot nga ng Panginoong Hesus sa tanong ni Pedro doon sa Matthew 18:21-25, kung ang tanong ni Pedro, kung ilang beses siya magpapatawad. Ang tanong ni Pedro, ilang beses ba ako magpapatawad? 7 times ba? Ano ang sagot ng Panginoon? 70 times 7. And Jesus explained the proper response of being forgiven is to forgive. Ganda. Ipinaliwanag, inexplain ng mabuti ang pagtugon, yung tugon ng ating Panginoon of being forgiven is to forgive. If we are willing, if we are unwilling to forgive others, then our Heavenly Father will not forgive us. Matthew 6:15. Kung hindi tayo magpapatawad sa iba, ay hindi rin po tayo patatawarin ng ating mga nasa langit. Now, the question, are you willing to forgive? Are you willing to forgive? Hopefully, for the Christian at least, because it is the application of love to the situation. Ang sabi nga ni Peter dun sa 1 Peter 4, above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitudes of sins. Love covers a multitude of sins. This is how we deal with people, with all the minor irritations of daily life. In effect, ina-absorb mo yung maling ginawa at pinalalampas na lamang. Alam nyo, madali ito, yung i-absorb mo yung irritations na meron na tinanggap mo mula sa ibang tao, sa araw-araw, ina-absorb mo na lang yung maling ginawa at pinalalampas na lamang. Alam nyo, madali ito sa less sensitive na person. Pero kung sensitibo yung tao, mahirap yon. So, yung ganong paraan ng pagpapatawad, nakalimutan mo lang, palampasin mo na lang, minor lang din naman, madali yon doon sa less sensitive na tao. Kung ang conflict ay apektado na ang relationship at hindi ka comfortable to be around with the person, you need to talk with them and try to work things out.
sa simpleng pag-uusap ay maaaring maging mabilis na ma-resolve ang issue of misunderstanding. Kung nasira ang relationship, both parties will work to repair the relationship. And ang apologies ay kailangan para mabilis na maayos at magresulta ng forgiveness. Hindi lang forgiveness, kundi reconciliation. Hallelujah, hallelujah. Pero, may pero. Minsan, granting forgiveness does not mean forgiveness accepted. Ibig sabihin, kung nag-grant ka ng pagpapatawad, hindi ibig sabihin na tinanggap naman yung pagpapatawad. Kaya nga, nananatili na broken ang relationship at nandoon ang mga consequences. Bigay ko ng halimbawa. Halimbawang may pagkakautang ka. Okay, may pagkakautang ka, o pwedeng i-vice versa nyo to. Halimbawa, may pagkakautang ka. At pinatawad ka na nung pinagkakautangan mo. In whatever reason, pwedeng may matinding kang pangangailangan, pwedeng nakita na talaga ang pangangailangan mo. Ngayon, pinatawad ka ng pinagkakautangan mo. Kung ano man yung reason, whatever it is. Okay na. Ang sabi niya, huwag mo nang alalahanin, huwag ka nang mag-abala, huwag mo nang bayaran dahil sa pagmamahal sa'yo. Yan. Dahil sa pagmamahal sa'yo. Ikaw naman, ayaw mong tanggapin yung offer. Kaya nahihirapan ka, at pag hindi mo nakayanan, hindi ka nang magpapakita, hindi ka nasisipot. You avoid to appear. Alam nyo, gayon din ang pagpapatawad ni Kristo. Ang sabi nga niyan, I owe a debt I could not pay. So He paid it for me and offered me forgiveness. Pero, ayaw mong maniwala. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Kaya sira ang relationship mo sa Kanya. At iyon din ang tugon mo sa gospel or sa good news. Kailangan ang forgiveness sa broken relationship bilang unawaan sa magkabilang panig. Jesus paid the price for sin and offers forgiveness. But unless it is received, walang reconciliation at mananatili ang hatol sa hindi mananampalataya na hiwalay sila sa Panginoong Hesus. Unless it is received, walang reconciliation. Mananatiling hiwalay sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, everyone who believes in Him receives forgiveness. Everyone who believes in Him, kay Jesus, receives forgiveness of sin. Sa pagpapatawad ng Diyos, kailangan ang paniniwala sa katotohanan patungkol sa person and work of Jesus Christ. Kasama din dito ang Kanyang pagka-Diyos. Kasama din yung Kanyang pagkatao. Kasama yung Kanyang kabanalan. Kasama rin yung sakripisyo at ang pagkabuhay niya mamuli. Brothers and sisters, listen to this. We must believe and agree with God that He is right and we are wrong. We must believe and agree with God that He is right. Siya yung tama. Hallelujah. Hallelujah. So, let's go to conclusion. Paano ka
makitungo sa taong nang ini sa'yo o ginawan ka ng mali. Kailangan ang bagong pagkatao. Kailangan dito yung pagiging bagong nilalang mo and follow the example of Jesus. You can forgive them by overlooking them or covering them with love. I-overlook mo na lang yung irritations na nagawa sa'yo. Or overlooking them or covering them with love. Kung affected ang relationship, talk with the person and seek to resolve ang hindi pagkakaunawaan. Huwag na pag-usapan sa iba. Huwag na magreklamo sa iba. Affected ang relationship, talk with the person. Sikapin ma-resolve ang hindi pagkakaunawaan. Nais kong i-point out na sa conflict, hallelujah, sa conflict, ang both parties ay parehong responsible before God to seek reconciliation. Ulitin ko po yon. Sa conflict, both parties ay parehong responsable before God to seek reconciliation. Again, in Matthew 18 verse 15, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili niyan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Another in Matthew chapter 5, verse 23. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ibig sabihin, nahahadlangan ang ating pagsamba sa Diyos. Kung meron na hindi pagkakaunawaan o sama ng loob. At kapag involved ang kasalanan, at ito naman ay malinaw, ibig sabihin maliwanag na talagang may kasalanan, harapin siya at sikapin ang pagkakasundo. Again, tandaan natin, anuman ang pagnanasa na gumanti, ipaubaya yan sa kamay ng Diyos. Kaya, kapag may pagmamahal, you can forgive and be forgiven. If there is love, you can forgive and be forgiven. Hallelujah. Ngayon, kapatid, nais mo rin bang makaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Magkaroon ng bagong pagkatao. Lumapit ka kay Jesus. Maniwala ka sa kanyang pagmamahal. Namatay siya sa krus para sa iyo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at tanggapin mo si Jesus as your Lord and personal Savior of your life. Mararanasan mo ang pagbabago sa buhay mo at hindi ka na makakatulad ng dati. Kung nais mong tanggapin si Jesus Christ at makaranas ng pagpapatawad niya at iyong bagong pagkatao, nais kong ipikit mo ang iyong mata at sumunod ka sa mikling panalangin, nagpangtanggap. Hallelujah. 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 Nais mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus, sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, nagkasala po ako at humihingi ng iyong pagpapatawad. Kinikilala ko po na namatay ka sa krus para sa akin dahil sa dakila mong pagmamahal. Kaya ngayon pumasok ka po sa aking puso
Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian mo po ako mula sa oras na ito. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, kapatid, kung idinalangin mo ito ng totohanan, tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior mo, at hiniling mo na siya maghari sa buhay mo, masaya ang buong kalangitan. Dahil merong nagbalik loob sa Diyos. Kapatid, expect may pagbabago na magaganap sa buhay mo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah. 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 Dahil sa kadakilaan ng pagmamahal sa atin ng Ama, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan upang mapawi ang anumang hadlang sa ating paglapit sa Kanya. Nais niya na tayo ay pagpalain. Nais niya tayo ay palayain, pagalingin at pasaganain. Hallelujah, hallelujah. Kalooban niya ang maligtas ang inyong sambahayan. Kaya sa oras na ito, ibukas mo ang iyong puso sa presensya at pagsamba sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pagpapagaling sa inyong sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Angkinin mo ang kagalingan mo, banggitin mo, palayasin mo anuman ang sakit na yan ng may pananampalataya. Receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. And right now, nakikinig ang Panginoon. Pray for the salvation of your family and loved ones. Nakikinig ang Panginoon. Pray for your ministry. Pray for your health. Pray for your loved ones. Pray for your success and victories. Pray for your deliverance. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, hindi ka bingi para hindi mo kami mapakinggan. Hindi maikli ang iyong kamay para di mo kami maabot. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo po ang kahilingan ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Father God, continue to bless our country. Continue to bless our country, Philippines. Hallelujah. Continue, Lord, to bless our government and protect your people sa pandemic na ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. And we praise you and we glorify you, Father, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba dahil ngayon po is Communion Sunday. Handa po natin ang mga elements ng ating Holy Communion. Hallelujah. Alam nyo, tayo bilang mga Christians, tayo po ay nagpa-partake sa Holy Communion in remembrance or pag-aalaala ng katawan ni Jesus na nabayubay doon sa krus at pag-aalaala din doon sa kanyang dugo na nabuhos sa krus. Hindi lamang pag-aalaala ng sakripisyo, kundi ang pagpapakilala kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Jesus sa ating lahat. Kaya, sa mga sandaling ito, maging mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sa ating pakikibahagi sa Holy Communion na ito ay kailangan nga lamang ay tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior sapagkat Jesus sacrificed His life for us so that we could have eternal life. Kaya
sa pagpartake natin sa Holy Communion, we proclaim the eternal life in heaven na inihanda ni Jesus para ma-enjoy natin ito after His death and resurrection. Hallelujah. So, alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. May dalawang elemento po ang ating Holy Communion, ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Jesus. Yung katawan na yun na inihandog, katawan na nagbata ng hirap, nakaranas ng mabugbog, hinagupit ito, nagtamo ng maraming latay, nasugatan ito at pinako sa krus at namatay. Upang tayo, sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap ng kanyang katawan, ay magkaroon ng kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Hallelujah. At ang kopa naman ay nagsisimbolo. Hallelujah. At ang kopa naman ay nagsisimbolo sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Banal dahil walang bahid kasalanan, subalit ito ay tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay malinis sa karumihan at matubos sa kasalanan. Ang nais ng Panginoon, hallelujah. Ang nais ng Panginoon na sa ating pagpartake sa Holy Communion na ito ay dapat malinis ang ating kalooban, malinis ang ating puso, kaya ating siyasatin ang ating mga kalooban, ang ating sarili bago tanggapin ang mga elements na ito. Hallelujah, hallelujah. Suriin natin mabuti, siyasatin natin mabuti ang ating mga kalooban, ang ating puso, ang ating budhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-alay ng iyong katawan doon sa Kalbaryo at sa mga latay mo, Panginoon, na tinanggap. Salamat dahil kami po ay nagsitanggap ng kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat din po sa pagbigkaloob mo ng iyong buhay. Tumigis ang iyong banal na dugo doon sa krus para sa aming katubusan ng aming mga kasalanan at kalinisan sa aming mga karumihan. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus, pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito sa aming pag-aalaala ng iyong pagpapakita at pagpapadama ng dakilang pagmamahal sa amin. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po. Pagindapatin mo po, Panginoon, ang bawat isa na sa ngayon po ay magpapartake dito sa Holy Communion. Nasa amang lugar, Panginoon, ang aking mga kapatid, sa tahanan man o kaya sa amang lugar sila nandoon, Panginoon. Hallelujah. Ami pong pinasasalamatan at inaalaala ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Taas po natin ating ang mga elements, ang tinapay at ang kopa. Hallelujah, hallelujah. Bago po nating tanggapin, habang magkakasalo si Jesus at ang kanyang mga alagad, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sa oras na ito, sabay-sabay nating tanggapin ang tinapay at tayo po ay angkinin po natin ang kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Gayon din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sabay-sabay po nating tanggapin ng kopa at magpasalamat tayo sa ating Panginoon.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Jesus, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po, maging sa kagalingan. Ganon din salamat po sa aming kaligtasan at buhay na wala hanggan. Sa iyo po ang kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon at tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. I receive all your blessings, Lord. Thank you po sa pagpapala. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Sa'yo ang buhay kong ito, ngayon sa palad mo ito ang alay ko, tanging dalangin at siyang hangarin, naway tanggapin itong paghahari. Sa aking pagsunod sa landas mong lahat ay iiwan, ikaw ang susundan. Tanging dalangin at siyang naisin, nawa sa bisig mo ay yakapin. Puso ko'y sa'yo, buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sinusukan ako'y iyong iyo. Nagmula sa'yo ang buhay kong ito, ngayon sa palad mo ito ang alay ko. Tanging dalangin at siyang hangarin, naway tanggapin itong paghahari. Sa ating pagsunod sa landas mong lahat ay iiwan, ikaw ang susundan. Tanging dalangin at siyang naisin, nawa sa bisig mo ay yakapin. Puso ko'y sa'yo, buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpa ako'y
So